Ang business na 'to, actually katulad mo rin ako ma'am nung naimbitahan ako, bago. Lahat naman kami dumaan sa pagiging bago and of course yung mga nasa Zoom 'no, naging bago rin po ako katulad mo. Paano ka po na-invite dito? Ano pagkakasabi sa'yo? Sumama lang. Sumama lang. O parehas tayo ma'am, isa kang Karen din. Kalad Karen din. Ako din po. Alam niyo po, sumama lang din ako sa kakilala ko. Pagdating ko doon, sabi ko, ano ba yan? Ano bang meron dyan? Parang mga timang yung mga tao kasi nag-iisang milyon. Diba? Nagbi-milyon-milyon palakpak. Nag-good morning, tas gabing-gabi na. Sabi ko, parang timang lang tong mga tao na to. Tapos grabe pa yung nag-invite sa akin. Sabi niya, grabe, na-excite na ako kasi lalabas na yung sasakyan ko sa December. Sabi niya nang ganun. Alam niyo po ako that time, sabi ko parang timang, akala naman nila mauuto nila ako, kotse-kotse, akala naman nila. Sabi ko, di niyo ako mauuto, no? Sabi ko that time. And alam mo po, dumaan yung ilang months, ilang buwan, ganyan. Nakita ko yung invite sa akin, nakakotse na. Ngayon, tinanong ko ulit siya. Sabi ko, Nay, ano nga ulit yung business mo? Doon ako nagtanong ulit na sabi ko, paano niya nagawa? Eh, taga doon lang siya sa amin. Wala din naman sila yung pinagkakabalahan. Etong business lang na to, tapos may anak pa siya. Ganun. So sabi ko, paano niya nagawa? Eh, nung time na yon, nung sabi niya, ganito na lang, punta ka na lang sa office, tingnan mo na lang. And nung time na pumunta ako ng office, alam niyo po, nung time na umattend ako sa isang training din po yung inatinan ko ganito. Alam mo, sabi nung nag-talk doon, yung speaker doon, sabi niya, gusto mo maging kagaya ko? Gusto mo maging top earner? Gusto mo kumita ng malaki? Sabi niya ng ganon. Sabi niya, tanungin mo yung nag-invite sa'yo. So that time, wala akong kahit na anong knowledge. Ah, sabi ko, paano kumita dito? Ano yung mga kailangan ko? May mga paraphernalia bang kailangan gamitin? Ano-ano yung mga calendar of activities nyo? Yun yung una-una kong tanong sa upline ko. And yun yung time na na-realize ko, nasabi ko, grabe, kung bakit ako napapositive dahil dito. Alam niyo po kung ano yan? Ano? Ano yan? Pira. Hindi, pangarap. Ah. Alam niyo na nakita ko yung business, problema ko talaga pera, sobrang problema ko yan. Paano ko ba ginagawa ng paraan? Nagbenta utang sanla po ako, lahat ginawan ko ng paraan para lang makapag-start ako dito. Hindi ako pumayag na dahil lang sa pera, hindi ko makuha yung pangarap ko. So sabi ko that time, kung etong puhunan na to is kayang kitain sa labas, nahahawakan, tama? Kaya mong kitain, tama? Ibig sabihin, kaya kong gawa ng paraan kasi kaya kong kitain. Tama? And that time, sabi ko, etong pangarap ko yung hindi ko kayang pakawalan, na dyan ko pala makukuha. Kasi sa labas, alam mo sa labas, sobrang laki ng pangarap natin, tama? Tama. Kahit ilang taon ka na ngayon, for sure, may pangarap ka pa rin. Hanggat nabubuhay ka, meron kang pangarap. Minsan hindi na lang pangarap sa sarili mo, pangarap mo na lang para sa anak mo. Tama? Tama. Pangarap mo na lang para sa apo mo, para sa mahal mo sa buhay. Alam niyo po, no, sobrang laki ng pangarap natin. Dumadating yung punto na kung bakit nakadepende ka na lang, kung bakit pumiliit yung pangarap mo kasi nakadepende ka na lang sa laman ng bulsa mo. Yeah. Tama, sobrang laki ng pangarap mo. Eto, di ba, ang laki ng pangarap. Nung tumanda ka na, nagkaedad ka na, nagtrabaho ka na, dati, nung bata ka, gusto mo ng kotse, kaya nga nagpabili ka ng kotse-kotse yan. Tama ba? Tama. Nung tumanda ka, lumaki ka, sabi mo, okay na sa akin wag commute, at least wala masyadong gastos sa gas. Tapos, naiinis ka pa pag binibiribipan ka kasi ang tagal mong tumawid. Diba yung tipong gano'n? Alam niyo, sabi ko that time sa sarili ko, di ko nakita yung sarili ko na mag-work ako habang buhay. And isa pa akong empleyado na nag-start ako dito. Nag-work ako sa Pure Gold, nag-work ako sa isang private company for 2 years. And doon ko nakita na sabi ko, hindi pwede na kung ano yung sitwasyon ng mga katrabaho ko doon, ganun din ako. Di ba sabi nga nila, gusto mo mabago yung sitwasyon mo? Yeah. Gawa ka ng bago. Tama? Gawa ka ng bago. Imaginein mo, meron tayong tinatawag na timeline. Tama? Tama. Ilang taon yung pinaka-range ng tao na edad na medyo malakas-lakas pa? 80. 80, tama? O imagine mo, sabihin na lang natin, mag-work ka pa hanggang 80. Medyo malakas-lakas ka pa niyan. Diba? 10. Anong ginagawa natin ng 10 years old? Laro-laro lang. Tama? Yeah. Nag-start ka mag-work 20, 30,
40, 50, 60, 70. Kung bakit hindi ko nakita yung sarili ko na mag-work ako habang buhay? Alam niyo ba kung bakit? At age of 20, before 20, nag-work na ako. Sino dito nagtrabaho bago mag 20 years old? Anong trabaho mo, Ma'am Rosario? Kasambahay. Sino pa? Meron ba? Anong trabaho mo, Sir Judy? Up Judy? Delivery boy. Delivery boy. Pandesal. Ikaw, Up. Pinag-alaga ng Doberman na aso. Aso. Ikaw, Up. Factory worker. Factory worker. Meron pa ba? Ako, alam niyo po, unang trabaho ko, at age of 13 years old, nag-work na ako as yaya. Yaya po ng bata. Ayan, bilis. Okay, naging yaya po ako. Alam niyo po, 13 years old ako, sabi nung kapatid ng amo ko, sabi niya, bakit niyo pinagtatrabaho yan? Pag-aralin niyo yan. Sabi niya ng ganun. Alam niyo kung bakit? Akala niya siguro, di ba uso pa dati yung Dora? Akala siguro, ako yung may gusto na panoorin yung Dora, nire-request ng anak niya. Sabi ko, hindi yan yung Dora, eto yung Dora. Kasi nire-request niya, yung piniplay niya, hindi yung Dora. So, syempre ako, pinapakita ko, ano yung movie na Dora? Sabi ng mga kapatid na may-ari, ako daw yung magusto. So, pag-aralin na lang daw ako. Ganon. Nag-aral ako, bumalik ako sa pag-aaral, grade 6 ako, 15 years old na ako. Nag-stop ako for 2 years. Grade 5 to grade 6. So, sa 2 years na yun, nag-work po ako. Nag-work ako sa tendera, nag-work ako as yaya ng bata. Ganon. Sobrang bata pa. Imagine mo, 20 years old, nag-start ka na magtrabaho. Lumipas yung 10 taon. Lumipas ulit yung 10 taon. Ilang years ka rin nagtatrabaho. Lumipas ulit yung 10 taon. 30 years. 60 years. 40 years. May meron mo ba na nag-work pa rin hanggang 60 years old na? May 60 years old ba dito nag-work pa rin hanggang ngayon? Yes. Imaginein mo, umabot, baka naman 70 years old, nag-work ka pa rin ha? Imaginein mo guys ha, 50 years ng buhay mo. Anong nangyari? Ba't problema pa rin ito? Tama? Problema pa rin hanggang ngayon ito. Hindi pa rin ito nakukuha. Wala pa rin passive income. Tama? So yun yung na-realize ko, nasabi ko, yung 30 years, 50 years, na pagtatrabahuan ko sa labas, dito kukunin lang natin ng 5 to 10 years. Tama. Okay lang ba? Palakpakan naman natin yung network marketing. Bakit? 5 to 10 years na dito, pwede mong kunin sa paanong paraan. Tama, sa paanong paraan. So, nag-start ako dito nang wala din po akong alam. Ayan, medyo malinaw po ba ako sa Zoom? Malinaw po ba? Hindi ko namamalayan na meron pala akong mic. Meron ba kayong clip dyan? Meron bang clip dyan? Okay? So, nung time na yon, nag-start din ako na walang alam katulad nyo, pero hindi ako pumayag na hindi ko trabahuin yung negosyo. Okay, nag-set ako sa sarili ko. Okay, 1 month, kailangan, eto na yung alam ko. Alam ko na paano mag-basic. Yung basic na training, yung basic dun sa system. 'Di ba? Yung training na SBO. Paano introduce yung sarili ko? Kasi balang araw, ako naman yung magtutok dyan sa harap. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Ganon ko nakita yung sarili ko. Kaya bakit ako nandito sa harapan nyo ngayon? And dati po ako mahihain, katulad din po ng karamihan dito. And alam nyo po, that time, binigyan ko lang ng time lang yung sarili ko. Nag-start ako, na-invite ako July. Umabot yung September, di pa ako member, ay August. Pagdating ng September, ay actually member na ako ng July, September ko trinabaho. Sobrang tagal. Sobrang tagal ko na work out yung business. And alam niyo po kung magkano ang nawala sa akin? Hindi lang oras eh. Alam niyo po ang nawala, yung dapat na kumita ako ng 44,000 dahil sa airline ticketing, hindi ko siya nakuha kasi hindi ko trinabaho yung business. August, pumunta kami ng Hong Kong, wala akong kita. Dapat ako na yung nag-book nun sa sarili ko eh. Dapat ako na yung nag-book nun sa grupo namin. Kaso hindi ko siya. Anong gagawin ko dito? Sketch ko sa sarili ko. Okay. Okay. Ayan, para hindi ko nagagalaw-galaw. Grabe guys.
Ang tindi ng pangangailangan natin ngayon. Okay? Imagine niyo ginagawa natin ang lahat. Ginagawa natin ang lahat, guys, para matuto ka sa Zoom. Diba? Okay? So, imagine mo that time, sabi ko, September nagsimula ako. Alam niyo po, October, umattend ako ng FTS. After nun, November, doon ako nag-resign. Grabe! Umattend po ako ng FTS, naka-attend din ako isang beses ng BMS. After nun, nag-resign po ako. Sabi ko, eto yung negosyo na gusto ko. Eto, dito ko ilalaan yung oras ko. Kasi bakit? Imaginein mo yun, sa labas, ilang taon na tayo nag-work dyan. Tama? 10, 20, 30. 30 kung 50 ka ngayon, kung 60 ka ngayon, 40. Ibig sabihin, sa haba ng trabaho na ginawa mo, sino ang kumita doon? Ikaw o yung ibang tao? Yung boss mo, siya yung yumaman sa sobrang sipag mo. Nahirapan ka pang umalis sa trabaho, naging loyal ka na sa boss mo. Kasi iniisip mo, 'di ba, yung benefits, 'di ba, yung tulong sa'yo ng boss mo, yung tipong ano. Alam niyo, meron akong nakausap, no? Sabi niya, ang pinaka, 'di ba dati, sabi niya nga dati mas maganda. Dati nung panahon ng mga raha, lakan pa dati, 'di ba? Sabi niya, ang mga slave dati, 6 hours lang nagtatrabaho. 6 hours lang yung trabaho nila. O imaginein mo ngayon, ilang oras ka nagtatrabaho ngayon? 12. 12 oras? 10 oras, 12 oras ka nagtatrabaho? Halos wala pang pahinga? Ang dami pang, di ba? Imagine mo yon, tapos nabubuhay ka na lang para maka-survive. Hindi na, di ba? Hindi na guys, hindi ka nabuhay para maka-survive lang. Okay? Di ba? Okay pa daw dati kasi 6 hours lang yung work. Tapos, di ba dati, isang trabaho lang, isa lang yung tao nagtatrabaho sa pamilya, buhay na. Tama. O ngayon, imagine mo, ilan na yung tatrabaho sa pamilya, kulang na kulang pa. Alam mo kung bakit ka nandito sa pagnenegosyo? Alam mo kung bakit nasa pagnenegosyo ka ngayon? Kasi ayaw mo nang may boss. Tama? Kung bakit ka pumasok sa pagnenegosyo kasi ayaw mo nang may boss. Pangalawa, gusto mo hawak mo oras mo. Tama? Pangatlo, nagtatanong ka kung hanggang kailan ka dyan sa ginagawa mo. Tama? Di ba hanggang kailan ba ako sa ginagawa ko? Di ba hanggang kailan mo tatapusin? Di ba yung survival mode mo? Tipong papasok ka everyday, kinsenas katapusan, alam mo na magkano yung matitira sa'yo. Tama ba? Di ba? Imaginein mo na lang, di ba? Hanggang kailan natin puputulin yan? Tama? Hanggang kailan mo kayang tuldukan yan? Kaya ka nandito sa negosyo para iparealize sa'yo na may paraan pa. Okay? Kung paano mo tutuldukan yan. Okay? So, paano tayo magsisimula ngayon na paulit-ulit natin, di ba? Dito sa work mo, paulit-ulit ka rin sa ginagawa mo hanggang na-master mo. Tama? Dito kay Spartans Worldwide, sa ginagawa po natin na pagnenegosyo, ganun lang din yung gagawin mo, paulit-ulit lang hanggang ma-master mo yung basic. At nasa pa-share nga ng slide. Yan, para ma-master natin yung basic, anong kailangan gawin? Ano? Anong kailangan gawin? Ulit. Ulit-ulitin. So, para ma-master mo daw yung basic, ano nga ba yung basic? Ano ba yung basic? Sa tingin nyo, ano yung basic? Sa mga nasa Zoom, ano yung basic? Basic? Brand, ano ba? Ano yung sa tingin nyo yung basic? Kakaanto, sisiw yan. Basic, pinakauna na dapat gawin. Tama, basic, pinakamadali. 'Di ba? Pinakaunang dapat gawin, pinakamadali. Ano pa? 'Di ba, basic? Nasaan na? Wala. Ito. Anong pipindutin ko? Ito? Okay. Mastering the basic. So, paano natin ma-master yung basic? So, kailangan, para ma-master mo daw yung basic, kailangan ulit-ulitin mo lang siya. Ano sabihin nyo nga, ulit-ulitin. Okay? Sa mga nasa Zoom po, para ma-master yung basic, kailangan daw pala paulit-ulit mo lang siya na gagawin. Tama? Kung paulit-ulit mo
siya na gagawin, madali mo matututunan? Yes! Madali mong matututunan. Tama, sa work nga, hindi naman pag salpak mo dyan, magaling ka na kaagad. Tama? Di ba anong ginawa? Paulit-ulit na pinapagawa sa'yo hanggang na-master mo. Tama? Tama! Di ba sino dito mga empleyado? Kami! Pagpasok mo ba sa ginagawa mo, Jonathan, magaling ka na? Hindi! Anong ginawa? Training! Nag-training din. Tama? Ikaw, Aprisa, anong ginawa? Nag-aakot lang naman ng basura, pero mabigat, mahirap. Mahirap. Tama, ibig sabihin mahirap. Pero, along na dumadaan ka, nung umuna, mabigat, sobrang hirap, tama? Pero dahil sa pangangailangan, Yeah! dahil nga kailangan mo, tiniis mo hanggang sa unti-unti, feeling mo gumagaan na. Tama? Kasi ang mas nangibabaw sa'yo, yung pangangailangan mo. Kasi kailangan mo eh. Tama? Same din sa business. Mahirap sa simula kasi nagsisimula ka pa lang. Pero bakit mo siya kailangan aralin? Para saan? Pangarap! Ba't ka nagtitraining ngayon? Pangarap! Para sa pangarap mo kasi walang graduate nang hindi nag-aral. Walang kumita ng malaki na hindi nag-training. Walang naging top earner. Walang naglabas ng si Upjoy. Si Upjoy tayo kanina nag-talk. Hindi yun nagkaroon ng resulta. Hindi yun naging top earner kung hindi nagtiyaga. Diba? Hindi nagtiyaga, hindi nag-training, hindi inaral ang negosyo. Pwede ba yun? Instant, ibigay na lang sa'yo lahat. Tama? Diba? Si Lord ba? Pwede ba yun? Ibigay na lang sa'yo lahat ng kailangan mo. Lord, gusto kong yumaman. Sabi ni Lord, oh, eto na anak. Binigay na lang sa'yo. Lahat-lahat. Tama? So, kailangan aralin natin at syempre, ulit-ulitin natin na gawin. Paulit-ulit mo siyang gagawin. Yung pagsusulat, bakit tinitrain ka ngayon na magsulat pag training? Yan! Alam mo kung bakit? Bakit? Para balang araw, pag ikaw naman yun nandito sa harap, may babalik-balikan ka. Tama? May babalik-balikan ka. Alam niyo po, nung nag-aaral ako, never ako nagtapon ng notebook. Nung nag-high school na ako, palipat-lipat ako, hindi ko na alam kung nasan yung mga notebook ko. Ganon, kasi binabalik-balikan ko siya, ay, ganito pala yung napag-aralan dati, ay, ganito. Alam niyo, babalik-balikan nyo yan balang araw. Lahat ng natutunan nyo dito, pag kayo naman yung nagtuturo at may grupo na kayo, babalik-balikan nyo yan. Yan yung notebook na magbibigay sa'yo ng milyon. Yan yung planner mo ngayon. Tuldukan mo yan na yan yung magpapakonsistent check sa'yo. Okay? Ganon, guys. Kumbaga, basic. Ano ba yung basic na materials meron ka? Basic na training na natin. So, lahat ng basic dito, i-master mo lang. Pag na-master mo na yung basic, lahat ng result, madali na lang. Yes. Ano ba yung basic na tinatawag? Business. Bakit kailangan natin i-master yung business natin? Sabi nga dyan, understanding your business can shapes and drives your business activity. Learning this in the right way, sa tamang paraan, can help you run your business more efficiently. So, mas mabilis mo siyang magagawa, mas mabilis mo makukuha yung gusto mo o yung pangarap mo kapag naaral mo yung negosyo mo. Okay, ano yung kailangan aralin natin? Ayan, ano ba yung kailangan na aralin natin dito? Meron tayong tinatawag na 6 P's. Ano yan? Una, profiling. Profile ng business. Diba? Ano bang meron kay Spartans Worldwide? Pag tinanong ka, ano ang Spartans Worldwide? Alam mo na ba kung ano yung sasagot ngayon na bago ka? Tama? Ano bang meron dyan? Ano bang meron sa Spartans? Meron dito, pwede kang kumita doon. Meron kami tinatawag dito na 3 ways to earn. Diba? Sino ba yung mga may-ari dyan? Diba? Ano bang meron dyan sa Spartans? Meron kaming products, meron kaming services, at meron kaming additional na pwede mong pagkakitaan dito. Meron kaming 3 ways to earn. Sa products o services, at yung sa non-traditional side ng business. So, ganun guys. Profile. People. Sino ba yung mga tao behind Spartans? Diba, profile? Ano ang meron yan kay Spartans? Kailan yan itinatag? Kailan yan itinayo? Tama? Yung kailangan malaman mo yun, ano ba yung edge ni Spartans sa labas? Diba, kaya nga meron tayong sinabi na, why Spartans? Bakit si Spartans ang pwede mong simulan kapag nag-start ka ng business? Anong edge ni Spartans sa labas? Aralin mo yung business mo. Anong edge ng business na hawak mo? Sino yung mga may-ari dyan? Kilala nyo ba si
Si Sir Alvin Dahaw, anong background niya? Si Sir Chris Sabal, si Chairman, kilala nyo ba? Diba? And of course, yung mga admin natin, yung CEO natin, yung CFO natin, diba? Tama ba? So, dapat kilala nyo yan, behind the Spartans worldwide. Yung mga tao behind Spartans worldwide, dapat alam nyo ngayon na bago ka. Ito yung kailangan mo, ulit-ulitin mong umaten ng SBO kasi nandyan yan lahat. Ama! Okay? Hindi ka lang a-attend doon dahil may invite ka. Wala ka mang invite, umattend ka doon kasi kailangan mo yon, yung detalye doon, yung matututunan mo doon, paano yung bagsakan, paano i-explain, ano yung mga sinasabi nila, yun yung kailangan mong malaman. Alam niyo po, anong time na nag-start ako, gusto ko aralin yung SBO. Yan, business orientation. Yung kung ano yung hindi sinasabi ng speaker, yun ang nilalagay ko. Ay, kung ano yung wala sa presentation, yun ang nilalagay ko. Sabi niya, ang background ni ganito, okay, background. Nakabulat ako. For example, okay, first page. Ito, yung mga wala doon sa presentation. Yan yung hina-highlights ko. Tapos sinabi niya ganito, okay, pangalan ni ganito, okay, ganyan, wala sa presentation. Yun yung nilalagay ko. Para matandaan ko. Nakikinig ako at the same time nagsusulat ako. Tapos, after nun, ipepresent ko sa upline ko. Yun yung ginawa ko. Kaya isang gabi lang ako na tinuruan. Pagka-explain sa akin ngayon, ito, aralin mo yung SBO, okay, ganito, ganyan, 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 aralin mo yung business presentation. Tapos, after mga ilang oras, may lalatagan na ako ng negosyo. First time kong nilatagan yung invite ng crossline ko. Nag-pay in yun. Imagine mo, first time ko lang na mag-explain ng business. Ba't ka natatakot kung first time mo? Tama. Unang-una, ikaw nakakaalam ng business. Hindi naman sila. Tama. Aralin mo yung marketing plan. Ano ba yung marketing plan ni Spartans? Okay, pwede kang kumita dito sa... Una, ano yun? Pwede kang kumita dyan sa services, sa products, at the same time, yung non-traditional side ng business, yun yung may direct referral, indirect. Magkano yung kitaan dyan sa direct referral? Meron kang 2,000. Sa 2,000 na yan, may 1,000 cash ka, 1,000 gift check. So, dapat doon, alam mo. Okay, dapat dito pa lang, alam mo na. Magkano yung pairing dyan? Sales match bonus, SMB, 2,000. So, sa 2,000 and every fifth pair, every fifth pair pupunta yan sa life cycle bonus. 'Di ba? Dapat alam mo 'yun kahit wala kang presentation, dapat kabisado mo 'yan. Dapat hindi lang memorize 'yan, kundi nilalagay yan dito. Okay? And next, ano pa yung kailangan doon? Life cycle bonus, yung royalty income. So dapat alam mo 'yan yung marketing plan. Ano yung edge ni Spartan sa labas? Walang royalty income sa labas. Ama! Yung sa labas, pwede ka lang doon kumita sa products lang. Dito may royalty income ka, kikita ka sa services. Meron ka pang yung sa product, yung 10%, 2%, yung level bonus. Yung level bonus, merong binary points value, 'di ba? Tapos merong ano yung isa pa? BPV at saka ano yun? PPV. 'Di ba? Merong BPV, merong PPV. So, paano 'yun? Kaya nga tayo ma-attend ng Prime. Tama? Alam mo na ba yung benefit na meron yung products? Yung products natin dito, meron tayong glucocoberry. Ang glucocoberry may niacinamide. Alam mo ba kung ano yung use ng niacinamide? Alam niyo ba kung ano? Alam niyo ba yung niacinamide, isa yun sa pinakamabisa para lumit yung mga pores mo? Para kuminis yung face mo. Para lumit yung pores. Yung pores. So, yes, sumikip yung pores. Kaya nga merong pampasikip. Pampasikip ng pores. So, isa sa pinaka-nakakatulong yung niacinamide. Kapag yung balat mo, kapag malalaki yung pores mo, isa sa pinaka-makakatulong sa'yo is yung product na merong niacinamide. Ganon. Products. Alam mo ba yung benefits ng Linbin Coffee? 'Di ba? Alam mo ba yung pinaka-special doon? Merong maraming Linbin Coffee sa labas. Merong mga herbal na kung anong coffee sa labas. Alam mo ba kung anong mas maganda doon sa product natin? 'Di ba merong insulin herb? Meron ng pampatalas sa memorya. Ano pa?
lahat na, may barley na, meron pang mangosteen, lahat pinag-isa na. 'Di ba? May barley ka pa. 'Di ba? Imagine mo lahat, kung ano man yung nararamdaman mo, lahat pwedeng matulungan ng barley. Kung ano man yung sakit-sakit mo sa katawan. Yung tea tree soap natin, 'di ba na napakaganda? Ngayon, ano bang benefit ng meron yung mga products? So alam mo ba kung ano? So kung hindi pa, kailangan mo mag-training sa Prime. Tama. Bakit hindi ka nakakabenta? Bakit hindi ka nagkakaroon ng sales? Kasi bakit? Nag-franchise ka lang, nilagay mo sa altar, nagdasal ka, na sana kumita ka na. 'Di ba? Pwede ba 'yun? Tama, pwede ba 'yun? Ano ba yung mga packages na meron si Spartans or yung business mo? Ano yung packages na meron ka? Meron tayo ditong 22,998, 998, 'di ba? Pag nag-franchise ka at ito yung franchise mo, 22,998, magkakaroon ka ng 23 worth of products. 23,000. Guys, 23,000 ng products. Kahit laklakin mo yan, ikaw mismo be the product of your own product. Tama? So doon pa lang, pwede ka nang kumita, balik puhunan na kagad yan, may services ka pa. Bakit hindi ka nakakabenta? Kasi yung knowledge mo, limited lang. Kasi kung ano yung pagkakalam mo, nakita mo doon sa product, di ba? In-offer mo, makakatulong daw yan, ganito, ganyan, ganun. Hindi mo inaral. Tama? Hindi mo inaral anong meron doon sa barley. Anong meron doon sa coffee. Tama? So, kailangan aralin mo siya. Di ba? Packages, yung 23,000 natin, yung 22,998, ano pa? Yung satellite center natin, maliban sa 14K natin, di ba? Yung 14, gusto mo kumita ng malaki? Yeah. Dito ka sa 22,998. Alam niyo kung bakit? Pahinga ang pambura. Imagine mo, naka 22,998 ka. Dahil naka 22,998 ka, pag nagkaroon ka ng guest, possible din mag 22,998. O imagine mo, ikaw naka 22, siya din naka 22,998. Sabi doon, tatlo lang. Tatlong naka 22,998, tatlong tao lang yan. Tama? O tatlong tao, ito si A, yung kaibigan mo, ito si B, ito si C. O imagine mo, sa 1 month, Yan. 1 month, meron ka na kaagad. Kasi dito guys, meron kang 15,000 kaagad na income. Yes. Yan. 15,000 plus yung direct referral na 2,000. Ilan yan? Times 3, ilan? 6K o total of magkano? 21,000. E paano kung pairing mo na yan? Ibig sabihin, may tao ka na dito. Dito mo nilagay yung tatlo. O, ibig sabihin pairing. O, dito nilagay mo yung tatlo. Syempre, may 2,000, 2,000, 2,000. So, plus 6,000, magkano yung kinita mo? O, 27,000. Ibig sabihin, guys, dahil 22,990 yung kinuha mo, yung premium yung kinuha mo, ang kinita mo or pwede mong kitain in 1 month ay 27,000. Tatlong tao lang yan sa loob ng isang buwan. So kung ako, ang 14,000 yung kinuha mo. Tama? So sa 14,000, ilang tao yung kailangan mo para kumita? O ikaw yan. Okay? Sabi dito, 27. O ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10. Ibig sabihin, ilang tao yung pasasalihin mo para kumita ka ng 27,000? Tama? O ilan yun? 14. 14 people dito. Ibig sabihin, 14 to. Tama? Kung nagpe-pairing ka na, ibig sabihin, 7. O 7 dito, 7 rin dito. Tama? E dito guys, 3 lang oh. 3 lang sa loob ng isang buwan. Makukuha mo na yung 27,000. Tapos, ayaw mo pa. Ayaw mo pang aralin ang negosyo mo. Tama? Ayaw mo magpagod, ayaw mo magtiyaga. Tama ba? Wala namang negosyo na kumita ng hindi tinaga. 'Di ba? Imagine mo, tinaningan mo pa yung sarili mo. Tinaningan mo, 3 months ko lang to gagawin. 6 months ko lang to gagawin. 1 year ko lang to gagawin. 2 years ko lang to gagawin. Sa sobrang bagal mo, aralin yung negosyo. Yung 2 years mo, nasa learning stage ka pa rin. Diba? Tapos
sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na. Hindi naman ako kumikita. Oo, di naman ako kumita. Ang tanong, nagbenta ka ba? Yeah. Nagbenta naman ako, kaso ayaw talaga ng mga tao, ayaw nila kasi mahal daw, ganito, ganyan. Ang tanong, sila ba yung market mo? Baka hindi sila ang market mo. Tama? Kasi meron at merong tao na maniniwala doon sa binibenta mo. Sila yung mga tao mo. Sila yung mga market mo. Diba? Sa labas, maraming nagtitinda na magkakakompetensya. Tama? Bakit meron at merong nabebenta yung iPhone kahit mahal? Tama? Bakit mas marami yung tumatangkilik sa iPhone? 'Di ba? Kaysa doon sa mga phone na mga Vivo, mga Android phones, mga ganyan. Bakit tinatangkilik 'yon? Tama? Kasi alam nila at naintindihan na explain sa kanila ano yung benefit na meron doon. So yun din yung gagawin mo, kailangan din maramdaman ng tao na ano yung tulong kapag yan yung binili ko. Kapag binili ko yung product mo, ano yung pwedeng maging balik niya sa akin? Ano yung tulong niyan sa akin? So kailangan maintindihan mo yung need ng tao. Hindi dahil magaling ka sa sales, magaling ka na rito, tandaan mo yan. Marami ditong magaling sa sales sa pagdating dito, ang tagal bago tumama. Hindi dahil marunong ka magbenta, alam mo na. Hindi dahil galing ka sa marketing dati, alam mo na. Promise, pagdating mo dito, ibang-iba. Promise, ibang-iba. Kaya kailangan aralin mo pa rin, humble down ka. Kung ikaw yan, naging top earner ka na dati, di ba? Ikaw to, andito ka na sa tuktok. Ikaw yan ha, hindi lang halata. Andiyan ka na sa tuktok. Panibagong bundok itong lalakbayin mo. Panibagong bundok ulit yung lalakbayin mo. Kailangan mong bumaba para makaakyat ka ulit. Tama? Kailangan mong bumaba, guys. Kung gaano ka kalupit sa labas, malupit ka na doon. Pero pagdating dito, humble down ka. Okay? Makinig ka ulit sa upline mo. Lahat ng pwede mong matutunan sa upline mo, kunin mo. Okay? Yung mga packages, yan, kailangan alam din natin. Yung payment, alam mo ba kung paano? Diba? Alam mo ba paano magbabayad yung client mo? Pwede sa bank transfer, pwedeng ganito. Alam mo ba bank transfer ng Spartans? May nakasave ba dyan sa'yo? Baka mamaya, yung binigay mo na bank account number, bank account ng suppliers and fund request. O di nagbayad ka patuloy ngayon. Diba? Diba kailangan alam nyo yan? Kabisado mo ang business mo kahit tulog ka. Yes. Pag na-master mo yan, kahit saang sulok dyan, as long as may makatabi ka, makwentuhan mo, may tinanong sa'yo, nakita yung flyers mo, tapos tinanong ka, alam na alam mo paano yan bibigyan sila ng detalye about dyan. Nang hindi nilalahad-lahat. Tama? Meron pa rin pa-curious effect. Yung tipong, di ba, hindi kiss lang, keep it simple and short. Explain mo sa kanila, kiss lang, KISS, keep it short and simple. Ganun lang. Short lang. Hanggang sa mapaten mo, makuha na mo ng commitment, mapapunta mo ng opisina o kaya mapaten mo ng Zoom. Di ba? Imagine mo, merong isang tao dito, eto siya. Ang nakuha niya, eto, sa FB lang to. Eto, isang tao dito, ang nakuha niya, nabigyan lang ng flyers. Nabigyan siya ng flyers. Nag-31 accounts to, kumuha ng satellite center. Satellite center sa Bohol. Yun yung nakuha niya. Di ba? Eto siya, oh. Dating empleyado sa government, 3 months, nakabili ng BIOS. Sa ilang years ng pagtatrabaho sa government, wala siyang nabili kahit gulong ng sasakyan. Dito, 3 months lang. Sinong mag-aakala na sobrang bilis niya lang yung makukuha? Yung nangyari sa kanya, pwedeng mangyari sa'yo? Yes. Pwedeng mangyari sa'yo. Tama, kasi isa lang tayo ng negosyo. Yes. Diba? Ang tanong, pag binagsakan ngayon, ikaw ito, binagsakan ka ngayon ng 20. Binagsakan ka ng 20 dito. Dahil lack of knowledge ka pa. Magaguide mo ba tong 40? Hindi. Anong kailangan gawin? Mag-training. Hindi pwedeng laging si upline. Ha? Mag-training ka kasi hindi sa lahat ng oras nandun yung upline mo para tulungan ka. Step up, okay? So, next, syempre, bukod doon sa business, kailangan din
Yung baguhin natin yung attitude natin. Basic yan. 'Di ba? Sabi na ni Abjay kanina, paano siya tumama? 'Di ba? Yung attitude dapat 100%. Guys, yung attitude, kaya kang dalhin yan. Kaya kang dalhin kung saan yan nang hindi mo namamalayan. Kaya kang pakitain ng milyon yan. 'Di ba yung attitude na yan? Maraming magagaling. Sobrang daming magagaling. Pero iilan lang yung mga tao na tama yung attitude. Tama. Na yun yung mga nagtagal sa ganitong industriya. Tama? Positive attitude. Ano ba yung attitude na dapat meron ka dahil nagnenegosyo ka na? Guys, tandaan mo, hindi ka na lang basta empleyado. Hindi ka na lang basta housewife. Hindi ka na lang basta vendor dyan. Hindi ka na lang basta kung ano. 'Di ba? Negosyante ka na, tandaan mo. Okay, nagnenegosyo ka. Dahil nagnenegosyo ka, may mga bagay na pangit yung kung pangit yung ugali mo, dito, kailangan mo maging mabait. Tama? Kailangan mo maging positive lagi. Tama? Parang narinig ko si ma'am kanina, sabi niya, negative siya noon. Ngayon, magiging positive na siya. Tama ba? Tama ba ako, ma'am? Diba? Positive. Alam niyo ba yung mga tao na positive? Diba? O, ayan, anong itsura niyan? Nung positive, masaya. Oh, anong itsura nung negative? Laging malungkot. Alam niyo kung bakit? Laging nakapokus sa mali. Laging nakapokus doon sa pangit na nangyayari. Pag positive ka, anong nangyayari? Masaya ka lang. Tama? Masaya mo lang na ginagawa yung business. Nagkaroon ka ng problem, nagkaroon ng ganito, ganyan. Ay, okay lang. Ibig sabihin, kami dati, pag halimbawa, ay, okay lang, hindi makapag-transact ngayon kasi ibig sabihin, nag-upgrade yung system. Ganito, ganyan. Okay, antay kami ng upgrade, ganyan. Ibig sabihin, nag-upgrade yung system. Nag-innovate yung system. Unlike dun sa hindi nag-upgrade. Tama? Yung bangko nga, nag-upgrade din eh. Nagda-down yung system nila. Yes. Nagda-down. Minsan nga, galit na galit ka pa sa Gcash, di mo mabuksan eh. Tama? Di ba? Di ba, imagine mo hanggang ngayon, nag-update sila. Eh ngayon, si Spartus, nagagamit mo pa nga, kahit nagda-down yung ibang system doon, nagagamit mo pa rin eh. Tama? Kahit na ina-upgrade ngayon yung airline ticketing, pwede ka pa rin mag-inquire. Tama? May tumutulong pa rin sa atin ng CSR. Tama? Di ba? Pwede ka pa rin mag-transact sa mga services, magagamit mo pa rin yung bills payment, magagamit mo yung GCash, magagamit mo yung ibang services. Tama? At syempre, di ba? Yes, upline attitude. Yung yes, upline attitude na yan, hindi lang labas sa ilong. Di ba yung yes, upline guys, na galing dito, hindi lang para matapos kakadaldal yung upline mo. Yes, upline, na may kasamang GLLA. Di ba yung good learning and listening attitude. Marami sa atin dito, marami ditong magagaling, given na yan. Di ba? Magaling ka? Okay, fine. Di ba? Pero yung galing mo, hanggang saan ka dadalhin ng galing mo? Yung GLLA, guys, good learning and listening attitude, kung ano yung sinabi ng upline sa'yo, ganon na ganon yung ginawa mo. Sinabi sa'yo ng upline mo, bigyan mo ako ng 2 invite. Ora mismo, binigyan mo yung upline mo 2 invite. Bigyan mo ako ng, ngayong 1 linggo na to, targetin natin 3 pay-in. Ikaw mismo, alam mo yon, nandun yung drive mo para targetin yung 3 pay-in. Kasi bakit? Di naman yung para sa upline mo eh. Para naman sa'yo. Sinabi ng upline mo, bumaba ka ng opisina. Di ba? Wala nang question, wala nang dahilan. Bumaba ka ng opisina. Di ba? Alam mo ba kung ano yung pwedeng ibigay, alam niyo kung ano ibigay sa akin ng Yes Upline GLLA? Sa ilan kami na leader ng upline ko dati, ako lang yung hindi masyado napapagalitan. Ako lang yung hindi napagsasabihan. Sobrang masunurin lang talaga ako. As in, ginagawa ko kung ano sinabi sa akin. Alam mo bakit sinabi ko sa sarili ko? Kung itong tao na to, yung magpapayaman sa akin, kahit na pauto pa ako, gagawin ko. Hindi ako ng wall. Hindi ako naglalagay ng wall para lang pag may sinabi siya, dun babanda, di ba? Hindi mapupunta sa akin. Pag may sinabi siya, mali man o hindi, okay, makinig. Kahit hindi para sa akin, feeling ko ako yun. 'Di ba? Ako yung sinabihan na, tama mo yung attitude mo, itama mo yung ganito, ganyan. Okay, isipin ko ako yun. So, ibig sabihin may kailangan pa akong itama sa attitude ko. Ay, hindi naman diretsahan. 'Di ba? Marami kayong sinabihan na ganito, ganyan. 'Di ba? Pag inamin mo sa sarili mo na parang ako yun, ibig sabihin, kung sinamahan ka sa sinabi, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin na yun yung makakatulong sa business mo. Tama? Guys, wag na wag kayong maglalagay ng
ng pader sa apply nyo. Kasi yung apply nyo, yan yung una-una nyo makakatulong dito. Tama. Sa pagkuha ng pangarap, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Tama? Kailangan mo yung upline mo, kailangan mo yung grupo mo. Tama? Tama. Hindi ka tatrabaho dito ng mag-isa ka lang. Kaya nga lagi natin sinasabi dito, 10% effort mo. Tama? 90% effort ng upline mo at effort ng grupo. Tama? Guys, kasi ito rin yung ipapakita mo sa client mo. Every time na meron ka nilalagdagan, ganito. Para ma-realize nila na hindi lang sila yung tatrabaho dito. Okay? So, syempre yung willingness to learn. Guys, dapat dito willing ka matuto. Willing ba matuto? Yes. Bakit laging wala sa training? Kung gusto na laging natututo. Imaginein mo, gusto mong yumaman, gusto mong mabago yung buhay mo, gusto mong makalis sa sitwasyon na meron ka ngayon, pero ayaw mo mag-aral. Tama? Pwede ba yun? Gusto mong pumayat, pero iba yung mag-gym? Iba yung magda-diet para sa'yo? Iba yung mag-exercise para sa'yo? Do you think papayat ka? Diba? Gusto mo makagraduate, gusto mo mag-aral. Papaaralin mo yung ibang tao. Tama? O, ikaw na lang mag-aral para sa akin, para makagraduate ako. Diba? Meron ba ganun? Alam niyo, meron akong, familiar kayo doon sa Three Idiots na movie? Yes. Na graduate siya, graduate yung lalaki, na ang pinaten niya, ibang tao, yung bida, yung pinaten niya. So, graduate siya. Nabigyan ng certificate, yung pangalan doon, hindi pangalan ng bida. Pangalan nung kaibigan niya. Ganon. Pero alam mo kung saan siya talo doon? Doon sa skills at knowledge noong umattend sa school. 'Di ba? Wala siya, parang proxy, parang ganon. 'Di ba? Wala siyang knowledge, wala siyang skills na discover sa sarili niya o nabuo, 'di ba? Yung bida yun yung gumaling. Wala siyang pera, wala siyang pamparal sa sarili niya eh. 'Di ba? Ganon. So, same din dito, guys. Guys, dito, walang ibang tao yung gagawa ng pangarap mo, ikaw lang. Tama. Hindi nakadepende sa ibang tao yung pagyaman mo dito, sa'yo lang. Tama? Guys, hindi tatakbo ang business mo nang wala ka. Tama. Diba? Kahit gaano pa kaganda ang negosyo, kahit gaano pa yan, diba? Kahit nga yung golden na kabayo. Diba? Yung golden na kabayo, alam niyo ba yung kwento nun? Yes. Alam niyo yung kwento ng gold na kabayo? Balikan ko lang, no? Yung gold na kabayo, guys, niregalo sa hari. Yeah. Nung niregalo yung kabayo sa hari, hindi mapatakbo ng hari. Diba? Imagine mo, niregalo sa kanya, sobrang ganda. Kahit yung hibla ng buhok ng kabayo, gold. Pwede mong isanla. Ganon. Oo. Diba? Ngayon, sobrang inis ng hari. Ano ba naman to? Ya! Ayaw talaga tumakbo. Ayaw pa rin. Hinahampas-hampas na, ayaw pa rin, nakasteady lang. Ngayon, sorry for the word pero kwento lang to eh. Sabi nung hari, tangina, tumakbo yung kabayo, unti-unti. Napatakbo ay mura lang pala yung kailangan magpatakbo. Tangina. Diba tumatakbo yung kabayo. Sobrang saya nung hari, pinatakbo. Sabi ng tangina na word. Hanggang sa unti-unti, eto na. Malapit na siya sa bangin, nandyan na yung hari, nandyan yung kabayo. Malapit na siya. Hindi niya alam paano pahintuin. Yeah. Alam niya paano patakbuhin na goal. Sabi niya, hindi ko na alam paano pahihintuin. Ngayon, nag-isip siya, anong pwedeng gawin? Di ba ngayon, eto na, malapit na, nandyan na siya. Shit! Muntik na malaglag, buti na lang shit yung nagpahinto. Akala niya malalaglag na siya. Diba? Shit lang pala yung nagpahinto. Imaginein mo anong moral lesson ng story? Kahit gaano kaganda yung hawak mo, yung business mo, kahit gaano kaganda, kahit gaano kalaki yung kitaan dyan, kung hindi mo alam paano patatakbuhin, hindi mo may enjoy yung ride, hindi ka kikita, diba? Lahat ng mga resulta dito, hindi mo makukuha. Tama? Imagine mo yung hari, hindi niya alam paano patakbuhin, hindi niya alam paano pahintuin. Nung huminto na, kinabahan yung hari, pinagpawisan. Sabi niya, tangina,
Nahulog! Nahulog pa yung hari. Safe na sana. Napamura pa sa sobrang kaba. Diba? Diba? Guys, kung willing kang matuto, willing kang trabahuin yung negosyo, wala nang kailangan magsabi sa'yo, mag-training ka. Ito yung link. Ito yung ito. Alam mo kung bakit kailangan ka pang ganunin? Alam mo kung bakit? Bakit? Kailangan ka pang ganunin ng upline mo kasi ang nilabas mo dito, 14,000 lang. Small mindset. Tinitingnan mo to, no, magkano lang nilabas mo, 14,000 lang naman, kaya ko naman bawiin yan. Kaya ko naman ulit rumabaw sa mga susunod na buwan. Alam mo yung nasayang sa'yo? Oras. Tumatakbo yung oras, di mo na mamalayan. Imagine mo ngayon, ilang taon ka na. Diba, ilang taon ka na hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Ilang taon ka na sa ginagawa mo pa ulit-ulit lang. Until now, stress ka pa din. Until now, tinatanong mo pa rin kung hanggang kailan ka dyan. Hanggang saan, hanggang kailan ka makakaalis dyan. Tama? Diba? Guys, 14,000. Ang nilabas mo dito, 14,000. Paano kaya kung ang nilabas mo dito, 1 million? Baka kahit wala pang link, nanghihingi ka ng upline yung link. Ang tagal. Diba? Imagine mo, magkano yung FTS natin ngayon? FTS, that is 1-2. Tapos namamahalan ka sa 1-2. Imagine mo yung nag-training sa McDonald's, yung McDo. Yung nag-training papapuntang ibang bansa para aralin yung McDo. Diba? Yung mga investment ng mga taong milyonaryo, guys, magkano yung training nila? Alam niyo, yung boss ko dati nagte-training siya, 10,000 po yung entry. Ano na yung pag-aaralan doon? Paano mag-handle ng organization? Paano mag-handle ng tao? Dito, tinitraining mo din. Yes! Tama. Isang malaking edge na yun. Nandun na yun. Nandun na rin yun sa FTS. Lahat ng pwede mong aralin sa labas sa FTS na. Kung ano man yung negosyo na meron ka, nandun na. Okay, nandun na guys. Tingnan mo to, na malaki yung puhunan na labas mo. Na hindi ka papayag, na naglabas ka ng malaking halaga, sinakripisyo mo na lahat, tapos walang bumalik sa'yo. Diba? Walang bumalik sa'yo. Huwag kang makontento dahil lang nagbenta ka 1 buwan, 2 buwan. Imagine mo si Beauty dito, 9 months walang kinita, nandito pa rin. Tama. Nung nag-start siya dito, bago lang siya nag-resign sa work, 9 months walang kita kahit piso. Pero chinaga yung negosyo. Imagine mo ngayon, ano na meron siya. Tama? Imagine mo yung mga tao na meron dito, na nandito ngayon, sila vice. Hindi naman 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kumita agad sila. Diba? Chinaga lang din nila. Diba? Kasi baka mamaya, kung bakit hindi pa binibigay sa'yo, kasi hindi ka pa tamang tao. Tama? Hindi ka pa tamang tao, kaya hindi ka pa binabayan. Yung delay gratification na tinatawag, kung bakit dinidelay ni Lord? Para pag binuhusan ka ng blessing, ready ka na. Deserve mo na. Tama? Para pag binuhos sa'yo, alam mo na kung anong gagawin, hindi masasayang yung blessing. No? Tama? Yan. At syempre, wag acne yung attitude na wag acne, hindi acne. Alam ko na yan. Di ba pag may sinabi yung upline mo sa'yo, lagi mong pinapangunahan? Di ba? Pag may sinabi yung upline mo, lagi mong binabara yung upline mo, ikaw na lang kaya upline gumawa. Di ba? Imagine mo, ikaw na lang kaya yung dito, ikaw kaya lang sa sitwasyon ko. Guys, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Di ko pwede ikumpara yung sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Yes! Di mo rin pwede ikumpara yung sitwasyon mo sa sitwasyon na meron ako. Ako, tumatrabaho ako dito, ginagawa ko yung best ko, nilalaban ko yung pangarap ko dito para sa magulang ko. Hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo kay Rosario, kay Silma, kay Risa, kay Noy. Hindi niyo pwedeng ikumpara yung sarili niyo sa isa't isa. Bakit si ganito nag-i-invite siya? Bakit siya nagdadala ng tao dito? Kasi iba yung dahilan niya, bakit niya ginagawa. Baka magkaiba kayo ng dahilan. Di ba? Bakit yung isa mabilis? Kasi iba yung dahilan niya kung bakit niya binibilisan. Baka ikaw nakatingin ka lang sa everyday na kita. Tama. Yung mga kasama mo dito, ang tinitingnan dito, yung future, ano pwedeng mangyari, kung bakit di sila gumigive up. Kasi nakikita nila anong pwedeng mangyari sa kanila sa dulo. Baka ikaw, kaya ka nanlulumo, kaya ka pinanghinaan ng loob. Kasi nakikita mo lang yung ngayon na sitwasyon mo. Tama? Temporary lang yan. Hindi yan panghabang buhay. Makakaalis ka dyan, tandaan mo yan. Basta ginusto mo. Yeah! Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw lang din. Tama? Huwag ka lang maging acne.
Tama. Wag lang yung tipong attitude na lagi na lang, alam mo yon, minsan nilalabanan mo pa yung upline mo. 'Di ba? Pinipersonal mo pa yung upline mo. Guys, wag ganon. Kasi upline mo yung pinakakampi mo dito. Paano pag next ka na ng upline mo? Ikaw yan. Okay, sabi ng upline mo, makulit ka sa pansitan na, o sige, dito ako. 'Di ba? Huwag mong sayangin yung oras ng upline mo na nilalaan sa'yo. Huwag yung i-take for granted yung upline nyo. Okay? Yung binibigay sa inyo na oras, yung binibigay sa inyo ng oras, pahalagahan nyo yan. Kasi pag dumama yung tao ng upline mo, promise, 'di ba? Ikaw na lang tatrabaho diyan. 'Di ba? Pulling time, full time ka, 'di ba? Full time pero pulling time yung ginagawa. 'Di ba? Yung tipong upline pagising sa umaga, 'di ba? Pagising sa umaga, ano activity mo ngayon? Meron akong lalatagan ganitong oras, meron akong kausap, 20 ngayong araw na to. Pero nasan yung 20? Wala, pinower mo lang pala si upline mo. 'Di ba? Power ka! 'Di ba? Sabi mo, grabe, may magpipayin na sa akin ngayon, 10. Nasaan yung 10? Wala ka nga nakausap? Wala ka nga nakausap? Nagbilang ka na ng 10? Grabe, punta ka dito, sa amin, kasi ganito, ganyan. Nakausap ko na si ganito, nakausap ko si ganyan, nakausap. Pagdating doon, pinagpawisan pa yung upline mo. Pagdating dyan, walang kausap. Diba? Iba din yung oras ng upline nyo. Kasi upline may sariling hataw yan. Yes. Diba? May sariling hataw. Binibigyan kayo ng oras para kayo muna tumama. 'Di ba? Para kayo muna yung tumama kasi upline mo, pag tumama ka, yung upline mo, given na yan. 'Di ba? Upline mo pag trumabaho yan kasi alam niya na yung gagawin niya. 'Di ba? Baka maunahan ka pa sa pay-in yan. 'Di ba? Baka maunahan ka pa sa pay ng upline mo. Baka iniisip, baka mamaya tinitingnan mo, eto ka. Eto upline mo. Baka dito ka nakatingin sa upline mo kaya wala ka activity. Guys, dito ka tumingin sa baba. Ilan ka na? Huwag mo titingnan yung upline mo kung anong resulta. Hindi ka makikinig sa upline mo kasi walang resulta. Huwag ganun. Kasi bakit? Pag nagkaroon ka ng downline, ganun din yung downline mo sa'yo. Titingnan ka din. Monkey si monkey do. Kung ano ginagawa mo sa upline mo, yun din yung gagawin ng tao mo sa'yo. Ngayon ang tanong, anong gustong gawin mo anong gusto mong gawin? 'Di ba? Treatment sa'yo ng downline mo. Tama? Yung tama o yung mali? Tama. So maging ano ka muna ngayon, gawin mo muna ngayon. Gawin mo muna ngayon yung tama. Para ganun din yung tao mo. Aralin mo. 'Di ba? Aralin mo yung business. Maging team player ka. 'Di ba? Huwag kang mag-fooling time. Kung full time ka dito, huwag mo sayangin yung oras. Oras yung tumatakbo. Akala mo productive ka? 'Di ba? Umaga pa lang pagising mo, feeling mo productive ka na, guys, pero hindi. Kasi bakit? Sa isang buong araw, wala ka nakausap. Yan. 'Di ba? Akala mo productive ka, 'di ba? May mga pina-follow up ka, pero walang lumusot. Ibig sabihin wala, kulang pa rin. 'Di ba? Kailangan mong mag-adjust. Okay? So team player, hindi pwede magbilang ng gawain, 'di ba? Dahil sa isang grupo ka, hindi mo pwedeng gawin na lagi na lang ako yung nandito, lagi na lang ako yung nagdadala ng invite. Lagi na lang ako yung may invite, lagi na lang ako yung may pay-in. Guys, teamwork. 'Di ba? Kung ikaw yung laging may invite, edge mo 'yan. Yes. Tandaan mo, ikaw din yung unang-unang tatama dito kasi ginagawa mo yung dapat na ginagawa mo para sa negosyo mo. Tama. Kasi negosyo mo 'yan, hindi naman negosyo ng ibang tao. Tama? So gawin mo yung part mo, maging team player ka. 'Di ba yung laging present ka sa grupo mo? Kasi pag present ka sa grupo mo, yung grupo mo din laging present para sa'yo. Di ba, imaginein mo, di ba, lagi, okay, team pride. Di ba, napaka-importante ng presensya mo tapos wala ka doon? Yeah. Di ba? Team pride. Gusto mo maging team pride pero wala ka sa training? Gusto mong iangat yung grupo pero wala ka doon? Pero pag kailangan mo yung grupo, nandyan yung grupo para sa'yo. Tama eh. Di ba? Take ka lang ng take. Gusto mo lang yung tumatanggap ng tumatanggap pero hindi ka marunong magbalik. Tama? Di ba hindi ka marunong magbigay? Ikaw din, bigay mo din yung time mo. Binibigyan ka ng oras ng upline mo. Bigay mo din yung oras mo. Tama? Bago ka tumama dito, bigay mo muna. Mag-give ka muna. Di ba? Bago ka mag-take. Okay guys? Ganun. Laging present para sa grupo mo. Kasi pag nagkaroon ka ng grupo,
sila din magiging ganun sa'yo. Yeah! Kung paano yung attitude mo, paano ka naging team player, ganun din yung grupo mo kasi naging ugali mo na. Tama, naging ugali mo na. Kaya nga napaka-importante ng attitude, guys eh. 'Di ba? Yung attitude mo, your attitude, not your aptitude will determine your altitude. 'Di ba? Yung aptitude, yun na yan yung skills mo, yung ability mo, 'di ba? Hindi yan yung magdadala sa iyo hanggang tuktok. 'Di ba? Yan yung magpapakita sa iyo, tutulong lang sa iyo paano ka yayaman dito. Pero attitude mo yung magdadala sa iyo hanggang tuktok. Ang magpapa-stay sa iyo hanggang tuktok. Kung ano yung attitude mo bilang isang negosyante, ano yung attitude mo bilang isang membro ng isang grupo, ano yung attitude mo sa mga clients na meron ka. Tama? Ganun, guys. Diba? Eh, syempre, ano ba yung next? Yung S. Diba, S? Basic. Ano yung S? System. System, guys, yung sistema ng grupo na meron tayo, guys, nakasave ka na ng time and effort dito. Bakit? Merong mga tao na magtuturo para sa invite mo, para sa downline mo. Hindi na ikaw yung nagtuturo, ipapasok mo na lang dun sa sistema. At yung sistema ng network marketing ay proven and tested na. Na maraming yumaman, hindi na question diyan. 'Di ba? Hindi na question diyan kung tatama ka ba o hindi. Basta gawin mo lang yung part mo, itodo mo lang, ihataw mo lang, itama mo lang yung ugali mo, itama mo lang yung sarili mo, tatama ka sa network marketing. Sobrang dami ng yumaman dito, hindi na question. Yung sistema ng network marketing, hindi yun ang mag-a-adjust para sa'yo. Pwede bang negosyo ang mag-adjust para sa'yo? Di ba sa labas? Anong oras gumigising yung mga nagkakarinderya? Araw! Madaling araw, 3:00. Bakit? Yun ang tawag ng negosyo. Yun ang tawag ng negosyo niya. Bakit? Kailangan niyang gumising ng maaga para makapagluto siya ng maaga, para makapagtinda ng maaga. Tama ba? Siya ang nag-adjust kahit ayaw ng katawan niya gumising ng maaga, kahit ayaw niyang mamalengke, in-adjust niya yung oras niya para dun sa business niya. Same din dito, guys. Ikaw yung mag-a-adjust sa negosyo. 'Di ba? Training, hindi ka marunong hindi ka nagsusulat, di mo natatagalan makinig sa training, mag-adjust ka. Tama? Adjust, unti-unti ka mag-adjust, i-adapt mo. I-adapt mo yung sistema ng negosyo na meron tayo kasi balang araw, pag nagkaroon ka ng tao, yan din yung gagawin niya. Be part of the system. Sistema, ano ba yung mga sistema ng grupo natin? Ay, ayaw na. Okay. Ano yung sistema ng grupo natin? Dapat maging dealer ka muna. Maging dealer ka muna, be the product of your own product. Kapag transact ka na ba? Nagamit mo na ba yung sabon? Nagamit mo ba yung linbi? Nagamit mo ba yung barley? Diba? Be the product of your own product. Ikaw muna, palupitin mo muna yung sarili mo. Maging malupit ka muna dito hanggang sa maging leader ka. Pag leader ka na, maging good follower ka. To be a good leader, maging good follower ka muna. Okay? Alam mo ako dati nung high school ako, pero kwento ko to sa iba kong sa mga kilala. Dati tumakbo akong SSG, Student Supreme Government. Alam mo, isa lang yung, nung high school ako hanggang third year ako. Elementary hanggang third year. Ang motto ko, time is gold. Nung tumakbo na akong SSG, nung na-realize ko na yung tipong mas maganda para pag leader ka, sa simbahan din, leader din ako. Alam mo yung isa sa motto ko, a good leader must be a good follower. This time, dealer ka pa lang. Wala ka pang tao, maging good follower ka muna sa upline mo. Tama? Marunong ka lang makinig. Makinig ka muna. Maging follower ka muna. Lahat muna pinapagawa sa'yo ng upline yung gawin mo. Kasi yung pinapagawa sa'yo ng upline mo, hindi naman para sa kanya yung para din sa'yo. Ikaw din yung tatama dito. Upline mo pa magdadrive ng kotse mo pag nagkaroon ka ng kotse dito? Hindi naman, tama? Ikaw. Pero ano lang ginawa mo, sinunod mo lang yung upline mo. Okay? Be a good follower. Para maging leader ka, pag naging leader ka na dito, ibig sabihin may downline ka na. Tama, ibig sabihin unti-unti, nabibuild mo na yung sarili mo, naging tamang tao ka na. Pag nagkaroon ka ng downline, maging tamang tao din sila kasi ganun ka. Okay? Pag naging tamang tao yung downline mo, ibig sabihin yung ipapasa niya, tama din. Tama? Tama. Diba?
Tama lang din yung ipapasa niya. Eh ngayon, dapat pag leader ka na, kung nasaan yung downline mo, nandun, kung nasaan ka, nandun din yung downline mo. Nagtitraining ka. Dapat yung mga invite mo, nagtitraining din. Yung mga direct mo, mga downlines mo. Yung mga downlines mo, dapat kung nasaan ka, nandun din sila. Tama? May mga ibang tao na nag-explain para sa'yo, samantalahin mo na hindi na ikaw yung nagtuturo ng nagtuturo. Tama? Ano pa yung S-class? May pirma na ba? Yung S-class, yung 555, 5 times mga atenan? Nandyan ba? Diba? Guys, yung sistema na, I do you watch? Diba? S-class, sistema yan ng grupo natin. After training, magpapapirma ka. Friday, Prime, Tip, ganyan, nagpapapirma ka pa. Nag-screenshot ka ba kung online ka? Nag-screenshot ka ba sa apply mo? Kumuha ka na ba ng S-class? Tina-target mo ba tapusin yung S-class? Sinulatan mo ba kung ilan dun yung 20? 20 prospect mo sa S-class? 20 na prospect. Yung first 20 na yan, dyan ka kukuha. Dyan lalabas yung 27,000 mo na income. Yung 27. 27 na income mo dyan sa 20 prospect list mo na yan. Nagpo-prospecting ka ba? Nilalagay mo ba yan doon sino yung first 20 first 20 na prospect mo? 555. Ano yung 555? Ibig sabihin, I do you watch 5 times? I do, apply mo na gagawa, papanoorin mo muna kung paano niya ginagawa. Hanggang sa ikaw naman yung gumagawa. 'Di ba? I do you watch? You do, I watch. Ibig sabihin, ginagawa mo na, pinapanood ka na lang ni apply mo. And, I do you watch? Ano yung sabi ko? I do you watch? You do, I watch? You do, I watch. Tapos, I do, you do. Ibig sabihin, pares yun na ginagawa. Pag pares yun na ginagawa, ibig sabihin, mas mabilis na lumaki yung grupo nyo. Bakit? Namumultiply na. Tama? Ganon din yung gagawin mo sa tao mo. Guys, sistema lang yan. Kung paano ka ginaid ng upline mo, ganon din yung gagawin mo. Okay, binasic technical ka. Ikaw bago. Bago ka, binasic technical ka ng upline mo. Dapat ngayon pa lang, marunong ka na rin mag-basic technical. Di mo na yasa sa upline mo. Ikaw to. Okay, nagkaroon ka ng downline. Upline mo to. Ikaw yan. Yung upline mo, i-guide ka hanggang third level ng downline mo. Okay, i-guide ka hanggang second nga lang dapat eh. Yung upline mo, eto si upline. Ikaw to, eto downline mo. I-guide ka pa ng downline mo dyan, sa downline mo na yan. Pag nagkaroon ng downline yan, dapat ikaw na yung mag-guide dyan. Malinaw? Dapat marunong ka na dyan mag-basic tech, marunong ka na mag-SBO, marunong ka na magpa-meeting. Ano bang ginagawa pag meeting? Assessment, 'di ba? Kumustahan, assessment. Dapat marunong ka na sa mga basic na 'yan. Okay, dapat alam mo na 'yan. 'Di ba? Huwag mo nang iasa lahat sa apply mo. Para yung apply mo, 'di ba, ibang linya naman. Ibang linya naman, 'di ba? Ibang linya naman tumatrabaho. Hindi lang naka-focus sa iyo. Kasi pag naka-focus lang sa iyo ang apply mo, matatagalan yung apply mo. Okay, matatagalan, makausad. Kung bakit hanggang ngayon, di ba, hindi makausad? Kasi hanggang ilalim, kailangan pa i-guide. Kasi bakit? Ikaw mismo, kulang pa knowledge mo, hindi mo inaaral ng gusto yung negosyo. 555, active ka dapat sa group chat. Active ba ang lahat? Yeah. O active ka lang doon kapag may kailangan. Di ba? Huwag ka mag-alala, hindi ikaw to. Yung katabi mo. Okay. Diba, active ka ba sa group chat? Nagme-message ka ba doon? Good morning nga lang eh. Good morning mga applies. Positive nga lang, di ba? Na-quotes doon. Good morning or whatsoever, di ba? Hindi yung tipong mag-chat ka lang doon kapag may rant ka. Kapag negative ka. Kapag may sasabihin ka hindi maganda. Di ba? Imaginein mo, pag may maganda kang transaction, pag may ganito, ganyan, di ba? I-post mo doon. Diba? Nag-transact ka. Nagustuhan mo yung transaction mo, kumita ka, i-post mo doon. Diba? Grabe, ganito, ganyan, bla, bla, bla. Diba? Get for system. Diba? Get for system. Guys, yun yung sistema natin. Get for lang. 4 na tao lang yung kailangan mo. Yung 4 na tao na yan, kaya kang pakitaan yan. Okay. Ganito guys, sundin natin yung get for. Kumuha ka ng 4. Okay? 4 yan.
Yung yung apat na yan, kukuha din ng tiga-apat. Yes. Get 4 lang. Ilan ka na? 16. Ilan na yung kinita mo dyan? 16 times 2,000. Ilan na yung kinita mo? May 42,000 ka na? 32? May 32,000 ka na. 32K. Yung 16 na yan, kukuha din ng tiga-apat. O ilan na yan? Ang hirap magkwenta, di ba? Ang kinita mo dyan, 64. May 64,000 ka na. Tama. Hahaba lang yun ang hahaba. Bakit? Eto, kukuha ng tigdalawa. O, tiga-apat. Eto, kukuha din ng apat. Eh, paano to? Kumuha din ng apat. Kumuha din to ng apat. Nagigets nyo ba, guys? Ganyan. Yes. Yung apat-apat na yan, babangga na lang yan. Magpe-pairing yan. O dun pa lang, kaya mo nang kumita ng malaki. Okay, ganito. Yung dalawa dito, dalawa dyan, apat. Tama? Tama. Times 2,000, meron kang 8,000. So, yung apat, kukuha din ng tiga-apat. Tama? Ilan na yan? 16. Times 2,000, magkano kinita mo? 32,000. Yung 16 na yan, syempre kukuha yung tiga-apat. Ilan na sila? 64. 16 times 16? 16 times 4. Ilan na yan? Ilan na yung kinita mo? 64. 64,000. Guys, dito ka lang nag-start. After 64,000 plus nasa 100, 128? 170, ah? 128. Kala ko 178. O 120, 128. O, unang buwan, apat muna. Tapos, kumuha ka ng tiga-apat. Yung apat mo, kumuha din ng tiga-apat. 3 months? 3 months to 6 months. Trabahuin natin. Get 4 lang. Plantilya natin na maganda yung account mo. Ito account mo. For example, yun yung account mo. O, lagay tayo dalawa dyan. Lagay tayo ng dalawa dyan. Ibig sabihin, ito, meron tong 4,000. Ito, merong 4,000. Direct referral. Tapos, merong, dun sa pinasali mo lang 2,000, 2,000, meron kang 4,000. Ibig sabihin, umakyat yan dito. Tama? So, meron ka ng magkano? 12,000. Tama? O may 12,000 ka na, nakinita. O imagine mo ito. Merong 88. May 88 yan, 88, 88. Kung bakit maganda naka-multiple accounts ka, uulanin ka ng 88, 88. So, papasukan lang yan ng tigi 88. Lahat ng tao mo, paano kung naka 1,000 ka dyan, katao? O times 88. Magkano yung kinita mo? 880? O 88,000? 88,000, tama? 88 pala. 88,000. O, may 88,000 ka na. Imagine mo na lang, ilan pa lang yun? Ilan tao pa lang yan? Ang tanong, mag-i-stop ba yan dyan? Hindi. Tama. Aralin mo yung marketing plan natin. Aralin mo yung structure natin. Pwede kang kumuha ng 3 accounts. Ito, 3 accounts, 2,298 yung kinuha mo, automatic. For example, ikaw to, kumuha ka ng 3 accounts. Nag-multiple accounts ka, puro tig 20,998. O automatic, may 15,000 ka na dyan. O 21,000, pati yung direct referral na tig 2,000. O imagine mo, meron ka ng 21,000. Tapos meron ka pang plus. Ilang products yan? 23, 23, 23. Ilang 23 yun? Times 4. 23 times 4, 12, 4, 8, 90, 98? Ano ba yan? Hindi kayo nagbibilang. Pinapahirapan niyo ako, guys. 23 times 4. O, 12. O, 8. O, 92. Diba? 92, guys. 92. Diba may 92,000 ka na? Wala pa yung pairing dyan. Diba? Imaginein mo yun. Ibig sabihin na pwede ka nang kitain ng ganung halaga. So, aralin mo yung yung marketing plan natin. Aralin mo paano kakikita ng malaki dito. Magbilog-bilog ka. 'Di ba ikaw 'yan?
Ilan ka na ba? Ilan na yung tao sa ilalim mo? Ilan na dito? Guys, magbilog-bilog ka. Yung bilog-bilog na yan yung magpapakita sa'yo ng malaki. Yan yung tinatawag natin na bubble chart. Bubble chart, lagi kang magbabubble chart. Ilan ka na? Ilan ka na? O hanggang ngayon, ikaw pa rin yan. This is you. Ikaw rin to. Ikaw rin to. Ikaw rin to. Diyos ko po. Diba? Hindi na natapos doon sa you. Diba? Guys, get 4. Level up. Ito yung sistema ng grupo natin. Ipasok mo yung sarili mo sa level up. That is 3 months program. 3 months lang natin. Yan. Na lahat ng skills na meron ka, ilalabas natin yan. Maraming tinawag, pero iilan lang yung tumugon. Diba? Guys, marami yung gustong mag-commit. Diba? Marami yung gustong kumita. Pero iilan lang yung may gusto na gumawa. Tama? Yan. So, syempre, paano natin makukuha kung wala tayong commitment? Tama? Ano yung si? Anong si? Commit. Comment? Comment daw, comment. Commitment. Commit not to your upline, but to your dreams, to your business, to yourself. Commit to yourself. Di ba? Mag-commit ka sa sarili mo. Commitment transform goals into achievement. Paano matuturn into achievement yung goal na, yung mga gusto mo? Okay, tumatarget ka ng 20,000 in 1 month. Paano mo matatarget yan kung hindi ka nag-commit sa business? Hindi ka nagtitraining? Wala kang ginagawang action para gawin yung negosyo. Paano mo tatamaan yung 20,000 in 1 month? Pwede ba yun? Na wala kang gagawing action? Hindi ka nagtitrain, hindi ka nag-commit sa apply mo, hindi ka nakikipag-meeting, hindi mo tatamaan yun. Tama? So, commit to yourself. Mag-commit ka sa sarili mo. Guys, nakita mo dito yung pwede mangyari sa'yo. I-commit mo na yung sarili mo dyan na hindi pwede na trumabaho ka na dito nang walang mangyayari sa'yo. Naulanan ka na. Nabasa ka na. I-enjoy mo na lang. Diba? Hanggang magkaresulta ka. Tama? Commit to yourself. Pag kang papayag na darating yung punto na magiging pangalan mo dito. Ayan. Si Pedro. Ayun yung trumabaho dyan sa Spartans, kaso nahirapan, nawala. Yun yung karugtong ng pangalan mo. Diba? Ayan, si Juan. Yan yung trumabaho dito, na nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan, nagbilyon. Diba? Ganun yung nangyari. Positive yung naging resulta mo. Itutuldukan mo na lang din naman yung pangalan mo. Siyempre, doon na sa positive na nangyari sa'yo. Tama? Diba? Yung tipong, yung future self mo ngayon, yung future self mo, sasabihin sa'yo, Jonathan, Yan. buti na lang nag-Spartans ka. 'Di ba? Buti na lang chinaga mo, buti na lang hindi ka nagpadala sa emosyon, buti na lang nilupitan mo. 'Di ba? Yun yung sasabihin ng future self mo. 'Di ba, Risa, buti na lang, 'di ba? Ganito ginawa mo, ganito ganyan, di ka nagpatalo sa ganito, ganoon. Buti na lang sasabihin ng future self mo. 'Di ba? Anong gusto mong sabihin ng future self mo sa'yo? Buti nga kayo. Anong gusto? Buti nga sa'yo? Kasi, Huminto ka kasi. Tinan mo yung sitwasyon ko ngayon. Huminto ka kasi, di ka nagpatuloy. Diba? ka na. Diba? Commit to your dreams. Ano ba yung pangarap mo? Anong gusto mong tamaan dito? Anong gusto mong mangyari sa'yo? I-commit mo yung sarili mo. Huwag ka pumayag na hindi mo makuha yun. Kasi lahat ng mga tao dito, may check-in na. Gawa na yung check-in mo. Gawa na yan. Ang tanong na lang, nandyan na yung 1M mo. 1 million. Diba? Ang tanong, kailan mo kukunin? Yan. Kailan mo kukunin? Andito yung start. Andyan yung start, guys. Nakaalis ka na, nandito ka na. Huwag ka nang bumalik doon. Diba? Nakawala ka na. Unti-unti nakakausad ka na, nag-training ka na, nadapa ka, nahirapan ka. 'Di ba? Yung tipong guys, andito yung finish line. Konti na lang. Yan, konti na lang. Bumalik ka pa. Yan, katulad ng kwento. Yeah. Yan. May kwento. Ay, grabe yan. Katulad ng kwento. Guys, merong nagpaligsahan. Ay, yung tawag doon, lambaras. May tatlong magkakaiba ng lahi, yung nagpaligsahan, no? Sabi ng yung Hapon,
Yung Hapon, Amerikano, tsaka Pilipino. Yung Hapon, feeling niya, ang laki niya, ang lakas niya. 'Di ba? Ngayon, alam niyo yung lambaras? Yes. 'Di ba yung lambaras yun yung parang ganito guys, yung kakapitan dyan. Ganyan. Tapos dito, 'di ba, andyan yung bangin. Ganyan. Andito sila. Andyan sila. Dito may mga tusok-tusok dyan. Yeah. Na pag nakabitaw ka dito, nakabitaw ka dyan sa bar na yan, mamamatay ka. 'Di ba? Marami mga tusok-tusok dyan. Okay, eto na ngayon, yung Hapon. Nandyan. Yung Hapon, sabi niya, ako mauuna. Yeah. Yan, ngayon, nag-start na yung Hapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pagod na ako. 60, 61, 62, 63, 64. Patay. Nahulog. Gumib up agad kasi napagod. Nahulog. Ngayon yung Amerikano, eto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 7. Patay. Patay ulit. Ito na yung Pilipino. Yeah. Kasing katawan ni Jonathan. Macho yan. Macho. Eto na yung Pilipino. Siyempre, kinakabahan, pinagpapawisan. Eto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Ang bilis. 60, 70, 80, 90. 81, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 96, 95, 90, 80, 70, 60. Bumalik sa umpisa. Nandito na, oh. Malapit na. Bumalik pa. Yeah. Ikaw yan. Oo. Diba? Guys, nakita mo na yung opportunity, nakita mo na yung pwede makapagbabago sa'yo. Bumalik ka pa sa kung ano yung ginagawa mo. Di ba marami dito nag-resign? Anong ginawa? Bumalik sa employment. Di ba nahirapan? Di ba nag-resign na? Anong ginawa? Nung hindi kumita, bumalik ulit. Di ba? Ako, ba't ko to sineryoso? Inisip ko yung 8 hours ko sa trabaho, ba't di ko na lang ilaan dito? Yung 8 hours na yan, paano yung 8 hours na yan gamitin ko sa negosyo ko? Anong pwede mangyari sa akin? Di ba? 8 hours din akong tatrabaho, 8 hours ko rin ang gawin para akong galaw empleyado, utak negosyante. Diba? Ganon yung gawin natin. Galaw empleyado, utak negosyante. Anong mga strategy pwede mong gawin? Everyday naghahanap ka ng kausap, everyday ginagawa mo yung negosyo. Paano kung ganon din yung gawin mo sa sarili mo? Diba? Commit to your dreams. Kasi yung oras, yan yung pinakakalaban mo dito. Hindi na natin yan maibabalik pag nawala. Pwede ba natin ibalik yung 2024? Dahil 2025 na ngayon? Hindi, tama? Guys, again, yung oras yung pinaka-importante dito at oras din yung pinaka-reason kung bakit mo to tatrabahuin. Kasi yung oras ay tumatakbo. Tama. Okay? Ang oras na yan, yung tipong 15 years ka na sa ginagawa mo, 10 years, 5 years, anong nakikita mo pagdating ng 20 years? Nasa 5 years ka na ngayon ang ginagawa mo. Anong nakikita mo pagdating ng 10 years? Hindi mo na ba maging problema yung pera dyan? Okay, 1 year ka pa lang ngayon and wala ka talagang trabaho. Wala kang trabaho, wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang. Yung asawa mo nagtatrabaho, yung anak mo yung may ginagawa, nagtatrabaho. Guys, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, paglipas ng 5 taon. Yung problema mo ngayon taon na to, problema mo parang dito. Bakit? Kasi wala kang ginawang action. Ano yung nawala sa'yo? Oras. Nadagdagan ka na naman ng 5 taon. Okay? 5 taon na naman yung nadagdag sa'yo nang walang nangyari. Payag ka ngayon, 35 ka, pagdating ng 40, wala pa rin mangyari sa'yo.
Pagdating ng 45, wala pa rin mangyayari sa'yo. Pagdating ng 50, wala pa rin mangyayari sa'yo. Pagdating ng 55, doon mo lang maisipan na magnenegosyo na ako. Pagdating ng 60, 65, kung kailan resign ka na, doon ka palang nag-start magnegosyo. Hindi mo na na-enjoy yung pinagtrabahuan mo. Kaya mo pa bang pumunta sa iba't ibang lugar na medyo sumasakit na yung mga kasukasuan mo? 'Di ba? Trabahuin mo na ngayon hanggat may oras ka pa. 'Di ba? Ilang taon ka na ngayon, huwag mong sayangin yung ilang taon pang lilipas nang walang mangyayari. Itodo mo na ngayon taon na to. Itodo mo na ngayon, whatever it takes. 'Di ba yung commitment, whatever it takes sa sarili. Yung commitment na whatever it takes, sa trabahuin ko to, whatever it takes, sa tama ako dito, whatever it takes, itataga ko yung pangalan ko dyan sa Spartans. Tama. Whatever it takes, palalakihin ko yung grupo na to. Whatever it takes, ako yung magpapalaki sa grupo na to. Whatever it takes, pangalan ko yung tatatak sa grupo na to. Kung bakit lalaki yung Rising Phoenix, kung bakit kikita yung mga tao dito, kung bakit nadami yung tao dito dahil sa'yo. 'Di ba? Itatak mo yan. Whatever it takes mo yan. Lahat ng goal mo dito, pag pinag-goal ka ng upline mo, di ba? Whatever it takes. O goal nyo, 10, 20. Targetin natin Team Pride. O eto, ilan tayo? 10. O dala kayo tig-iisa. O ilan yan? 20. 20. Whatever it takes. Diba? Whatever it takes lang, guys. Whatever it takes lang kayo sa sarili nyo. Bawat goal na pinapagawa sa inyo ng upline nyo, sabihin mo sa sarili mo, titirahin ko to whatever it takes. Huwag ka pumayag. Nasa pagpayag na lahat ng bagay dito. Whatever it takes, di ba? Kung ano yung gusto mo, kunin mo dito. Wala kang ibang kalaban dito. Promise. Lahat ng bagay magsisimula sa'yo. Galingan mo, lupitan mo. Whatever it takes ka sa sarili mo, pahalagan mo yung bawat oras dito. Okay? Eh, syempre, lahat ng bagay magsisimula dito. Saan natin kukunin yan? Sa invite. Di ba? Guys, recruit is the answer. Hindi natin tatamaan lahat ng goal mo dito kung hindi ka magsisimula dito. Prospect as you go. Uy, kulang, Nes. Yan. Bring people to meeting. Online method. Ito yung gagawin natin para maka-invite ka online. Ito yung gagawin mo. Dadali mo yung tao dun sa Zoom. Di ba? Dadali mo yung tao dun sa Zoom. Dadali mo sa, natin, diba? For example, ito, parang baliktad. Bring people to meeting. So, dadali mo yung mga tao dun sa meeting. For example, merong home party, merong big event. Merong big event, merong SBO, Business Expo. Diba? Dadali mo yung mga tao doon sa business presentation, sa seminar. Okay, dadali mo sila doon. Ikaw ba mag-explain doon? Hindi na. Tama. Paano ka lahat na nang pwedeng sabihin doon, guys. Ako nga, na-invite nga ako, kain lang eh. Diba? Na-invite nga ako, guys, kainan lang. Imagine nyo yun. Tapos, yung sabi sa akin, sama lang, nakailang invite na sa akin yung kasama ko. Isama ka sa akin, uy, may kainan kami. Uy, grabe, may napakalupit kami training, yung FTS na tinatawag. Uy, grabe, sama ka sa BMS namin. Grabe, malulupit yung ano doon, ganito, ganyan, ganun. Sumama lang din ako. Kalad ka rin ako eh. Sama lang ako ng sama, hindi ko kilala yung mga tao. Kinukwento niya sa akin lahat. Lahat ng mga posters, sinisend niya sa akin. Kinikwento niya, bawat tao doon, ano background, ano yung nag-resulta ng tao na yun, sino yung mga makakatulong ko doon pag sinimulan ko na rin yung business, ganun. ABC rule. Ginanon niya ako, ABC rule yung ginawa niya para ma-invite niya ako. Diba? Bring meeting to people. Parang baliktad do. Ito yung pag-Zoom, diba? Yung sa Zoom meeting natin, diba titipunin mo na lang yung mga tao, home party. Titipunin mo yung mga tao, tapos, explain na ng negosyo. Ganun, guys. Okay, so, yan. Prospect as you go. Baka kasi wala kang nai-invite, kasi wala kang prospect. Yan. Diba? Wala kang nai-explain na ng negosyo, kasi wala kang nai-invite. Ganito lang yan eh. Guys, invite hanggang lumusot. Diba? Invite hanggang may lumusot na isa. Hindi lahat sasama sa'yo. Diba? Hindi lahat maniniwala sa'yo. Pero tandaan mo, meron at meron, kailangan yung negosyo na ino-offer mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Okay? Diba? Invite. Oy, may lumusot ulit. Diba? Huwag dumating sa punto, guys, na invite.
sa 14 na invites na tao, ang lumabas 15. Kasama ka na doon. 14 yung pumasok, 15 yung lumabas. By upline, di ba? Pati ikaw lumabas na din. Di ba? Nag-invite ka. Hayaan mo kung ayaw nila sumama. Invite ka ulit. Huwag ka tumigil. Yung sekreto, ano to? Consistent. Consistency. Consistent ka sa ginagawa mo, persistent ka sa ginagawa mo. Kahit ano man pagdaanan mo, kahit bagyuhin ka man, 'di ba? Persistent ka sa gusto mong makuha dito. 'Di ba? Katulad ng kwento nung rabbit. Yeah! Yan. Gising pa ba yung mga nasa Zoom? Yes! Tingnan nga natin, baka tulog na yung mga nasa Zoom. Gising pa po! Gising pa to. Gising pa ba? Gising na gising pa ba? Gising na gising pa. Okay. 'Di ba? Yung rabbit, guys, ganito. Pumunta ng hardware, bumili ng carrots. Sabi ng carrots kasi social. Kaya yung tissue. Sa bag ko, sinisipon na naman ako. yung rabbit, sobrang kulit. Sobrang kulit niya. Sabi, pumunta siya ng hardware. Sabi dun sa hardware, pabili nga pong carrots. Sabi ng may-ari ng hardware, wala kaming carrots. Ngayon, bumalik ulit yung... Balik mo to dun. Bumalik ulit yung rabbit. Bumalik ulit yung rabbit. Kinabukasan bumalik ulit yung rabbit. Sabi ng rabbit, pabili nga pong carrots. Sabi ng may-ari, ang kulit mo, wala nga kaming carrots dito. Umalis na naman. Kinabukasan, bumalik na naman ulit siya. Pabili nga pong carrots. Sabi ng may-ari, isa pa, pagbalik mo dito bibitayin na kita. Kinabukasan, sobrang kulit. Bumalik na naman ulit yung rabbit. Sabi ng rabbit, pabili pong lubid. Sabi ng may-ari, wala. Pabili pong carrots. So, sobrang inis ng may-ari ng hardware. Sobrang inis na siya. Hindi na siya nakatiis. Binila niya talaga ng carrots yung rabbit. Di ba? Binila niya na. Bumili na siya ng isang sako. Ngayon, pagbalik ulit ng rabbit, pabili pong carrots. May carrots ba sa hardware? Wala naman talaga. Tama? Hindi naman yung palengke. Tama. Pero makulit yung rabbit. Kahit wala doon pa rin siya bumibili. Hanggang sa nagkaroon na ng carrots doon. Hanggang sa nakuha niya yung gusto niya. Nakuha na ng rabbit yung gusto niya. Pagbabili pong carrots, na sobrang kulit niya, binigyan na siya ng carrots. Minsan tayo parang ganun din. Yeah. Dapat tayo maging ganun. Tama! Na kahit sobrang kulit mo, di ba? Minsan sa client mo, di ba? Kulitin mo lang ng kulitin hanggat hindi nagsisay no. Di ba? Busy ako sa ganitong araw sa ibang araw, busy ako ngayong Sabado. Sige, sa susunod na lang na Sabado. Busy rin ako sa susunod na Sabado. Hindi sa Linggo na lang. Lagi mong bigyan ng option. Di ba? Hindi pwedeng, okay. Di ba laging ganon? Ay, kasi hindi ako pwede ngayong araw na to sige, ganun ba? O sige, next na lang. Bye. Di ba? Hanggat di never nagsasay no. Di ba may mga client ako na ilang beses nagsay no sa akin? Pero, nung nakita nila na unti-unti, di ba may changes na nangyayari sa'yo, sila na yung magtatanong. Ako ngayon, nag-invite sa akin Sinabi ko, hindi ko naman kailangan yumaman na Hindi ko naman kailangan yung business na yan. Kasi, okay naman ako. Sabi niya nang, siguro ikaw okay ka, pero tinanong mo yung mga tao sa paligid mo kung okay ba talaga. Diba? So, nag-ano na ako doon, nagsabi na ako sa kanya na ayoko ng business. Diba? Pero kinulit niya pa rin ako. At 1 year and 8 months akong nakulit. Ganun katagal. Diba? Ikaw, yung guest mo ngayon. Ilang araw mo pa lang nakulit? 3 days pa lang give up ka na? Ay, ayoko na. Ayaw niya naman, ayaw ko na rin. Diba? Ikaw yung offline, ang dami kong invite, offline, sobrang dami. Invite, ayaw. Invite, ayaw ulit. Invite, ayaw ko na rin. Diba? Sumama ka na, ikaw din umayaw ka na. O kaya ikaw naman yung nagpa-invite, Diyos ko po. Diba? Guys, huwag mga away ng invite. Okay? Guys, commit ka sa business mo. Gawin mo tong business mo. Diba?
Gusto mong kumita ng malaki, dito ka. Bakit hindi forever magta-transact, katandaan mo yan? Bakit ko kailangan mag-invite up? Okay na ako sa mga services? Diba? Okay ka na ba sa mga services? Hindi. Diba? Gusto mo bang mag-transact hanggang mag-60 ka? Bakit kailangan mag-invite? Eto ka. May nakuha ka, may lumusot isa. Okay? Nandito sa Amerika. Uy, pin ko nga rin. May nakuha ka ulit, nasa London. Doon. Ito yung mga tao na dito, Londoon. Ito yung taga-Amerika. Wala lang, taga-Amerika lang. Nag-expect pa kayo? Ito may nakuha ka nasa Japan. Ayan. Ito may nakuha ka nasa Korea. Uy, kanina. Guys, ito nag-invite. Nag-invite. Ilan ka na? 4 ka na. Tama? O, 8 ka na. May 8 ka ng tao. Nag-start ka, nandito ka sa Pilipinas. Tama? May mga branches ka sa Amerika. 2 na sila sa Amerika, 2 na sa Japan, 2 na sa Korea, 2 na sa London, nag-invite ulit. 3 na sila. Nag-invite ulit. Imagine mo, nasan ka ulit? Nasa Pilipinas. Kahit tulog ka, pwede ka kumita. Yes. Kasi may nagtatransact under you, may nag-i-invite. Diba? O dito pa lang, imaginein mo 88, uulanin ka ng 88. Tama? O ngayon, kumuha ka naman ng isang tao dito. Ito naman, nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sa kabilang side mo, Pilipinas. Yung sa kabilang side mo, nasa ibang bansa. Tama. Diba? Ang sarap nun. Sarap yan. Diba? Magkaiba yung oras mo. Magkaiba yung oras nyo, pero kumikita ka. Tulog ka, pero kumikita ka. Okay, gumawa ka na. Guys, ang kailangan mo lang to dito, may lumusot dito na 5 leader. Ang goal natin, may lumusot dito, tigpa 5 na leaders. Yun lang. Wala ka nang ginagawa dyan. O imaginein mo, ikaw yan. Andito yung 5 leaders mo. Nandyan. O yan, tatrabaho. Guys, yung oras na dapat ikaw yung gumagawa, ikaw nag-i-explain, ikaw nagte-training, sila na gumagawa. Nalileverage ka? Yes. Nalileverage ka, wala ka nang ginagawa. Yan yung sikreto ng mga mayayaman. Lol. Ano yung LOL? Law of leverage. Hindi na ikaw yung gagawa, may ibang tao na gumagawa para sa'yo, para kumita ka. Kaya. Mapipigilan mo ba to? Hindi. Kung ako to, mapipigilan mo ba ako? Hindi. Kung si Bina to, mapipigilan mo ba siya? Hindi. Kung si Judy to, mapipigilan mo ba? Hindi. Kung ikaw to, mapipigilan ba kita? Oo. Oo, offline. Kasi nag-50-50 yung utak, no? Oo, offline. Walang tiwala sa sarili. 'Di ba? Guys, ang goal mo, maging leader ka. Hindi lang basta ordinary dealer. Para pag leader ka na, yung income, extraordinary na. Tama? Extraordinary na din yung pwedeng mangyari sa'yo. Ganon, guys. Yan. So, kailangan natin yung... So, una, i-summarize natin. Lahat ng natutunan mo ngayon, i-apply. Tama. Kanina, na ngayon, natuto ka? Natuto po ba? Yes. 2 klase lang natutunan. 2 klase lang yan kung may natutunan ka. Shallow learning at yung deep learning. Yung shallow, narinig mo lang ako. Ngayon, natuto ka. Kinabukasan, sunod na araw, wala na. Tama? Yung deep learning, yung naya-apply mo kung ano yung natuturo sa'yo. Okay? Malinaw? Yes. Kung ikaw ngayon ay nag-aaral ngayon, kung may natutunan ka ngayon, guys, meron yung tinatawag na input-output. Saan ka dapat mag-focus? Input, yan yung learnings. Yung yung natutunan mo, ipapasok, di ba? Nagre-receive ka ng kaalaman. Tama. Pag hindi mo yan in-apply, Yan. hindi mo siya in action, Yan. do you think may lalabas na output? Wala. Yung tinuro sa inyo ngayon, kung makikinig ka lang ngayon, kinabukasan, tulog ka! Wala ka naman sa Friday! Wala ka na naman, natulog na naman yung kaalaman mo. Diba? May natutunan ka ngayon. Diba? Nung nag-good night ka,
O, tinan mo yung mga nasa Zoom. Pag good night nito, good night na rin. Pati yung kaalaman, wala na din. De, joke lang. Diba? Yung may natutunan ka ngayon, reflect ka. Ano yung kailangan ko improve sa sarili ko? Ano yung natutunan ko ngayong araw na to, ngayong gabi na to? Reflect ka. Diba? Yung minsan ina-assess mo yung sarili mo. Diba? Ano yung kailangan ko i-adjust? Diba? Anong kailangan kong baguhin sa sarili? Ibig sabihin, may mali pa akong ginagawa. Ito yung gagawin ko. Reflect ka. After that, implement. Kung ano yung natutunan mo, implement mo. Action mo. Yes, take action. Ano yung kailangan kong gawin para magkaroon ka ng magandang output? It's either good or bad lang yan. Okay? Good output or hindi naman bad, pero not good. Okay, hindi bad, pero not good. Ibig sabihin, may kailangan ka pang i-adjust doon sa ginagawa mo. Implement. Paano mo implement yung natutunan mo ngayon? Diba? Paano mo siya gagawin? Paano mo mas masasabi sa sarili mo na natuto ka? Paano? Kapag shinare mo na. Yan. Kapag ikaw na yun nandito, nagtutok ka na, sinishare mo na sa iba, yan yung pinakamabilis para matuto ka. Tama. Alam niyo ako dati, bakit ako mas mabilis na natuto dati na nag-aaral ako guys, hindi ako pumapayag na nagsusulat lang ako. Pagkagaling ko ng school, pagka-uwi ko, kinukwento ko sa ate ko ano yung natutunan namin. Ano yung natutunan ko? Binabasa ko yung notebook ko, tapos kinukwento ko sa ate ko, alam mo ba, yung dahon pala, ganito, ganyan, kasi nag-experiment kami kanina, ganyan, ganyan, hanggang sa natandaan ko. Yung natutunan mo ngayong gabi na to, kanino mo i-share yan? Kanino mo ikukwento yan? Kanino ka magpapa-assess sa upline mo? Okay? Kaya nga meron tayong meeting every week para malaman, ano natutunan mo sa isang linggo? Ano yung ginawa mo activity for 1 week? Anong kailangan mo i-adjust for 1 week? Kaso wala ka. Yan. Stiro na naman! Oh. Output ba upline? Not good pa naman! Oh. Di ba? Baguhin na natin. Diba? Baguhin na natin. Yung darating yung punto na ikaw naman dito. Ikaw naman Noy, ikaw naman Jonathan, Riza, Rosario, kayo naman yung nandito. Balang araw, sobrang laki na ng grupo ng Rising Phoenix. Ikaw naman yung nagtutok dito. Tama. Ikaw naman, Upjen, Updarrell. Diba? Sino pa yung mga nandyan? Si Upline Lonnie. Diba? Kayo naman yung nandito. Kayo naman yung nag-share ng experience nyo. Tama. Kayo naman yung nag-i-inspire sa maraming tao. Tama. Diba? Kailan mo sasabihin sa sarili mo na, gusto ko rin dyan. Gusto ko maging top earner. Gusto ko maging car achiever. Diba? Yun naman yung ginagawa mo. O yun naman yung nandito ka ngayon. Diba? Yun na yung resulta na meron ka. Tama? Tama. So, yun lang guys. And syempre, gusto ko i-congratulate yung mga nandito. Sa Zoom din, yung mga nasa Zoom. Guys, hindi maging posible yung Rising Phoenix, hindi maging posible yung mga resulta na meron tayo dito kung wala kayo. Okay? So, continue lang. Gawin lang yung tama. Okay? Patuloy na matuto at i-share sa iba, i-share yung knowledge. May natutunan ka sa products and services, share mo. May natutunan ka paano ka mag-share ng negosyo. Paano mo matutulungan doon yung ibang tao, i-share mo yung business mo. Okay? So with that, thank you so much. And, syempre, your learning ability decide your earning capacity. So yung learning natutunan mo, yung mga kaalaman na natutunan mo, yan yung magde-decide kung magkano yung kikitain mo. Okay, kaya continuous lang dapat na matuto para yung earning continuous din. So with that, my name is Geraldine Daladan and good morning everyone. Okay.